negosyo po ninyo, no? At the same time, sabi nga ni Ate Julie, I'm a registered nurse by profession. Alam mo ba, ang sarap maging nurse? Sobrang sarap. Alam mo bakit? Pagka-graduate mo, wala kang mahanap ng trabaho. Sa bahay ka lang. Ang sarap. Tama po ba? Kahit tulog, kahit tulog. Yun lang po ginagawa ko. Kumbaga parang tambay po ako. Alam niyo ko yung tambay? Diba? Pag-gising mo sa umaga, amalis. Pag-gising mo sa tanghali, tama po ba? Kakain ka. Pagkatapos mo kumain, matutulog ka. Tama po ba? Pag-gising mo, kakain ka ulit. Pagkatapos mo kumain, matutulog ka ulit. O, tama po ba? Ulit-ulit lang, 2 taon. Nakakasawa. Tama po ba? Alam mo, sabi nga po ng nanay ko, kulang na lang po, palayasin na po talaga ako doon sa amin. Kasi kahit pa paano, sila po naghihirap, nagtatrabaho, ako nandun lang po ako sa bahay. Eh wala po magagawa. Sabi ko, ma, kasalanan mo to, pinag-aral mo ng nursing. Tama po ba? Kasi pas ako ng pas ng resume, wala namang pong tumatawag. Tama po ba? Kung saan na po ako nagpas, hanggang Iraq, nagpas na po ako, wala pa rin po tumatawag. Tama po ba? Ang point ko po doon, sabi ko, ang hirap pala ng buhay. So kahit pa paano, dahil nagsawa ako pagiging tambay, sabi ko sa sarili ko, mag-apply ako ng medicine. Tama po ba? Bagay ko po ba maging doktor? O tangkad, mabuti, medyo pa po, bagay ko po ba? Tama po ba? At least kahit pa paano, pag nakita ko ng mga pasyente, gagaling sila kagad. Tama ba? Or, ayaw nila bumalik para lagi daw nakikita. Tama ba? Huwag lang, okay? Wala po kayong magagawa, hawak ko yung mic. Okay lang po ba? Anyways, ang point ko po doon, nag-apply po ako sa UST lang naman. No? So, doon po pupunta yung mga magagaling at pinakamatatalino mga estudyante. Yes? At syempre ko ako din, okay? So kahit pa paano po, nag-apply po ako doon, nag-NMAT ako, kahit pa paano, nag-top po ako sa NMAT, I got 95% ko doon sa NMAT ko. Kaya palakpan po natin. At syempre, proud na proud ko yung nanay ko. Sabi niya sa akin, anak ko yan. Pero nung tambay ako, alas palayasin ako, tama ko. So good news po, nakakatuwa po doon. Enrollment ko po was April 26 po sa UST as a medicine student. Last April 26 of 2011. So sabi ko, January nung time na yun, bagong taon, ano kayang pakiramdam kumita ng pera? Kasi kapag nag-aaral po ulit ako, pagiging doktor, 10 years bago ko matitikman kumita ng pera, tama po ba? Sigurado ka po ba after 10 years, nandyan pa yung magulang mo? Yun lang naman yung pumasok sa isip ko. After ko ba matapos mag-doktor, nandyan pa ba yung pamilya ko? Para matikman nila kung gaano kasarap na merong anak na doktor. So sabi ko, ano kayang feeling pag kumita ng extra income from January? So doon po ako na-invite sa Royal. Okay? Itong negosyong to. So, simple lang dito sa business po natin sa Royal. Alam mo, nung in-invite po ako dito, ang nag-invite sa akin, hindi ko kakilala, baka na-meet nyo na last week, si Mr. Adrian Mark Alibin. Yun po ang nag-invite sa akin sa negosyong to. Alam mo po ba, sobrang kapal ng mukha ng tao yun? Imagine mo, hindi po kami magkakilala. Nagkalaro lang po kami ng basketball, isang quarter lang. Tama ko? Tapos, i-invite na po niya sa negosyo. Sabi niya sa akin, pare, gusto mo mag-business? Sabi niya sa akin. And once narinig mo yung salitang business, allergic ka sa negosyo eh. Bakit? Una, may kapital, tama po ba? Pangalawa, mahirap. Kailangan full-time. Pangatlo, ang daming nalulugi. So sabi ko sa kanya, pare, ayoko negosyo kasi simple lang tambay ako sa nakukuha ng pera. Gusto ko employment. Gusto ko magtrabaho abroad. Kung di ako makakuha ng trabaho abroad, tutuloy yung medicine ko. Yun yung mindset ko. Hindi pare, sabi niya, tignan mo lang. O sige, kulit mo, ano ba yan? Inabutan niya po ako ng flyer. Nung inabot niya po sa akin yung flyer, may mga products. Tama po ba? Merong mga buta tayo, tapos lalo na nakita ko yung lipstick. Sabi sa kanya, pare, oh my God, you're so kadiri. Sabi sa kanya. Di ba? Yun yung ulitin ko, matangkad, maputi, medyo ba, kung magbibenta ng lipstick, parang hindi ko bagay. Ew. Sabi ko sa kanya, pare, paduy. So, paduy, sabi ko, sorry, that's not my cup of tea. Ayoko yan, sabi ko. So, pare, sabi niya lang sa akin, bro, pakinggan mo lang. Attend ka lang, sabi niya sa akin. Wala ka namang babayaran, libre naman yan. At the same time, wala namang mawawala sa'yo, kasi dati ka namang wala. Anong mararamdaman mo kasi sinabihan ka? Ha? Sakit, tama po ba? Tagos hanggang buto, tama po ba? Ang sakit. Alam mo ba't masakit? Kasi totoo. Kasi kung hindi totoo, hindi masakit eh. Tama po ba? So yung point ko po doon, nag-humble down ako kasi nasaktan ako. So, kaysa may masabi pa pong masama tong tao to, pinagbigyan ko na. So, attend po ako ng seminar. Parang ganyan din po yun eh. May mga upo-upuan, tapos may speaker. So, nakaupo po ako doon, inaantay po namin kung sino po yung speaker, no? Yung mga tao nung iniutos, nagpapalakpakan, nagsisigawan, power, may sumisigaw pang ganun. Sabi ko, baduy na nga yung produkto, baduy pa yung mga tao. Ano ba talaga to? Kadiri talaga itong napuntahan ko, sabi ko. But anyways, wala po akong choice. Bakit yung nag-invite po sa akin? Ang kulit-kulit, nandyan po, magsisiyara ko, sinasamahan pa po ako, walang takas talaga. Tingnan ko po yung mga products, sabi ko, ano ba yung pinakamura dyan? Bilhin ko na. Para makaalis na lang ako dito. Parang kulto eh, tama po ba? So sabi niya sa akin, pare, pakinggan mo lang. So good news, nag-attend po ako, natapos ko yung presentation ko. And after the presentation, alam nyo, grabe. Sabi ko, wow, ang ganda pala ng negosyo mo bro, sabi ko sa kanya.
Doon ko na-realize na kahit panty pa yan, ititinda ko, importante yumaman ako. Tama po ba? Kasi ngayon hindi na tinatanong ko nung natapos mo eh, tama po ba? Hindi na tinatanong ngayon kung nurse ka ba, o doktor ka ba? Kasi doktor nagdo-nurse, o nurse nagdo-doktor, tama po ba? Nakalito na eh. Ang point ko po dito, hindi na tinatanong kung engineer ka, negosyante ka ba, ang tinatanong ngayon, magkano laman ang bulsa mo? Tama po ba? Mayaman ka ba? May sarili ka pang bahay? Yun ang tinatanong ngayon, nakakapagbigay ka ba sa anak mo? Yun ang tinatanong ngayon. So, nung nakita ko po si Rian, sabi ko, hindi ko na pipiliin. Ito na yung hinihintay kong pagkakataon. So, hindi ko na po pinalagpas. Ayun po yung kinukwento ni Ate Julie kanina, after 8 months, kabila ko sakyan. After 10 months, kabila ko condominium. Na-award na ako Millionaire Circle. This coming November 10, I'll be awarded President Circle. Ako po yung pinakamabilis na pinakabatang kumita po sa mga. Kinuwento ko yan hindi para ipagmalaki, ipagmayabang. Kinuwento ko po ito para ma-inspire po kayo. Kung may isang 24 years old po na nakagawa sa Baguio, imposibleng hindi po nyo magawa. Tama ba? Sino po dito yung sawang-sawa niya sa hirap? Yung sawang-sawa niya sa hirap. Okay? Ang hindi magtaas ng kamay, hindi maliligtas. Hindi maliligtas. Tama po ba? Ang point ko po dito, di ba tayo, ayaw natin yun eh. Ang point ko doon, kung titignan mo ako noon, medyo gwapo na po ako noon, di ba? Puro ano lang po, puro dating pero wala naman talaga akong datong, tama po. Yun lang po meron sa akin. So ang point ko po doon, nakita ko yung business, I just humble down and listen. So para sa mga first timer, malamang pinilit lang din po kayo. Kinagagaliin mo, sinaksak, mamunta lang po dito, tama po ba? Pinangakuan, kakain, tama po ba? Tama ba? Wala pinangakuan, kakain. Kuripot yung nag-invite sa ima. Anyways, after ng presentation, pinapangako po sa inyo, baka kayo pa po maglibre doon sa mga tao nag-invite po sa inyo. Alam nyo bakit? Because of this business, binago po niya yung buhay ko. At least kahit pa paano, marami po ako natulungan tao, kumita po ako ng malaki dito. So, point ko lang po para sa mga first timer, pakinggan nyo lang po. Have an open mind and an open heart. Kasi walang maganda sa taong saradong utak. Tama po ba? Kahit gano'ng kagaling yung speaker, kahit gano'ng kaganda yung pipresent ko, at kahit gano'ng kagwapo, kung hindi ka makikinig, wala talagang papasok sa utak mo. So, point ko lang po dito, pagbigyan nyo lang po kami, nandito ka na. Huwag mo na isipin ko yung asawa mo sa Pilipinas, umuwi na ba, mga gano'n. Kaya mo lang yung aso, naitali mo ba, ay nakabay-bahay. Okay, kalimutan mo muna yun. Pag-usapan po natin ngayong hapon na to, walang iba kundi pera, kwarta, at salapi. Okay lang po ba yun? Ay, gusto ko. Okay lang ba? Okay lang? Magmukha muna tayo. Hoy! Masama po maging mukhang pera. Gusto mo ba naglalakad ka sa orchard? Yan yung kaibigan ko, mukhang pera yan. Parang negosyante, okay lang po ba? Now kapatid, simple lang, sabi ko nga sa mga first timer, libre po itong presentation. So kung nagustuhan po nyo, pagtulungan po natin. Pag hindi po nyo nagustuhan, pagtutulungan po namin kayo. Okay lang po ba? Pero lang, okay lang po pag di po nyo nagustuhan. So ang point ko po dito, libre po siya. Pangalawa, pwede po siya part-time. Hindi kailangan full-time. No? Pangatlo po dito, ay paano, pwede po nyo isabay sa ginagawa nyo. Pwede yung gawin dito, pwede rin po gawin sa Pilipinas. Now, may isa lang po ang tanong, total lahat po tayo nasa Singapore. Lahat po ba tayo gusto dito na mamamatay sa Singapore? Ayaw! Gusto uuwi rin eh. Tama po ba? Okay, kunyari ang trabaho mo dito, nurse. Nurse ka dito, malaki sahod. Tama po ba? Pag uwi mo ba sa Pilipinas? Hindi. May nagre-reklamo. Tama po ba? Okay. May nag-complain. Okay lang yan, eh. Okay lang yan. Kung maliit sahod mo dito, mas maliit ang sahod sa Pilipinas. Ang point ko po, pag nurse ka dito, do you think pag uwi mo sa Pilipinas, mamasukan ka pa ng nurse? No. Malamang hindi na. Kung sweldo mo dito, 30,000. Sweldo mo sa Pilipinas, 4,000. Tama po ba? Ang point ko po dito, pag umuwi ka sa Pilipinas, sigurado ako magtatayo ka rin ng negosyo. Ayaw mo na maging empleyado. Tama po ba? Mag-waiter ka dito, pag uwi mo sa Pilipinas, mamasukan ka bang waiter? No. Hindi. Sigurado magtatayo ka lang ng kantin mo, karinderya. Tama po ba? Ang point ko, magninegosyo ka pa rin. Lahat po tayo, nag-iipon lang po tayo ng pera para makapagpatayo tayo ng negosyo sa Pilipinas. Kasi kung wala kang pagkakabuhay sa Pilipinas, magugutom ka. Tama po ba? So, ang point po natin dito, later on, there will come a time na magbi-business ka rin. Ang gagawin lang po natin ngayong araw na to, tuturuan ko po kayo magnegosyo. Okay lang po ba yun? Hindi ko na po kayo tuturuan maging empleyado kasi alam nyo na yan. Okay? Ang point ko po dito, pag may nakita kayong magandang sasakyan, sinong may-ari? Negosyante, empleyado? Negosyante. Tama po ba? Magandang bahay, negosyante, empleyado? Negosyante. Ang anak nag-aaral sa Ateneo, Lasal, mga ganon. Negosyante, empleyado? Negosyante. Tama ba? Magandang buhay, negosyante, empleyado? Negosyante. Sino yung nalilig na sisisante? Negosyante, empleyado? Empleyado. Sino yung malitang sahod? Negosyante, empleyado? Anong gusto nyo maging? Negosyante, empleyado? Negosyante. Ano na? Tama po ba? So, pag-usapan po natin ngayon, business. Okay lang po ba yun? Yes!
Buksan yung utak nyo, palakpakan naman natin. So, kapatid, this is Royal Business Presentation. So, ito po yung presentation po natin. And kahit pa paano kung titignan po natin dito, no? Yan, thank you. Yan, dito na lang ako. So, kahit pa paano Royal Business Presentation, Philippine Presentation pa rin po yung gagamitin natin. Ang opening po ng branch po natin sa Singapore is this coming December already. Kaya po kami nandito. Now, bakit ang tao allergic sa negosyo? Nasabi ko na po kanina yan. Takot sa kapital. Walang kaalaman. Bakit? Doon tayo, bata po tayo, ang sabi ng magulang natin, anak, mag-aral ka mabuti. Pagkatapos mong mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Wala po nagsabi sa atin maganda ang pagdinegosyo. Tama po ba? Tignan mo yung Chinese. Anak, ikaw aral mabuti. Pag ikaw graduate, tayo negosyo. Tama? Kaya sila, sinong mayaman? Chinese. Tama po ba? So, hindi po ako Chinese ha. Pilipino po ako. Yan. So, at the same time, competition, utang. Ang tao, ang hindi na magtayo ng business because of competition. Imagine niyo yung barangay sa Pilipinas. May nagtayo ng karinderya. Doon kakain lahat. Tama po ba? Nakita ng kapitbahay mo na maganda yung karinderya. Hindi na nahiya. Sa tapat pa, magtatayo din ng karinderya. Libre pa saging. Tama po ba? Nakakatuwa doon. Nakita, kumikita yung dalawang karinderya. Yung kapitbahay niyo, magtatayo din. Libre pa kanin. Tama po ba? So, doon lahat naman ng tao. Tapos nakita na naman isang kapitbahay mo, magtatayo ulit ng karinderya, hindi na nahiya talaga yung kapitbahay mo, tama po ba? Doon, libre na kanin, libre pa saging, may sumasayaw pa. Ito po sa tao, tama po ba? Tapos nakita, lumalaki ang negosyo, magtatayo ng Jollibee. Pag nagtayo na yung Jollibee, tapos na lahat, tama po ba? Sarado lahat ng negosyo mo. Kinakain ng mga malalaking negosyante, ang maliliit na negosyante. So, ang point po natin, takot ang tao sa negosyo. Alam mo maganda sa Royal? Lahat po yung kabaliktaran. May puunan po ito, pero napakaliit lang. Knowledge, ang top earner po natin, construction worker lang, high school graduate din po. Tapos hindi po kailangan ng experience po dito. Palakpan naman po natin yun. Company profile. Pag-usapan natin ano ba yung Royal. It started in 2006, so 6 years na po yung company po natin. At ang SEC number po natin, ito po importante, Security Exchange Commission number. Ibig sabihin, legal. Okay? Palakpan po natin ulit yan. Nasaan yung palakpan nyo? Dito sa mga nakasulat na yan, ang pinakamahalaga sa akin at importante sa akin yung philosophy. Helping people is our way of life. Ibig sabihin, tulungan daw po. Masarap po ba pagtulungan? Yun ang mahirap kasi sa traditional business sa labas eh. Pag nagtayo ka ng negosyo mo, kalendarya mo, walang pakialam sa ibang tao dyan, bahala ka dyan, tama po ba? Ang maganda dito, pag ginawa mong Royal Business Club, pagtutulungan po natin lahat. Palakpan po natin yan. We have also mga legal documents natin, no? SEC, DIR, DTI, BIR, tama po ba? And all the product registration po natin. Now, pag merong isang bata, matalino, magaling, ang unang tanong usually, sinong tatay niyan? Sino mga magulang yan? Tama po ba? Yes. Pag makulit din, yun din ang tinatanong, sino ba yung magulang yan? Tama po ba? Tawagin sa principal's office. Ayan. Si Mr. Ricardo Castañeda, siya po may-ari ng Royal. So, negosyante po yan. Siya po may-ari ng 7-Eleven Franchise Philippines. Siya po may-ari ng Punchline Laughtline Metro Bar. Familiar kayo doon? Yes. Kilala niyo ba si Vice Ganda? Opo. Kilala niyo po niyo? Siya, no, hindi niyo po kilala si Vice Ganda. Okay, sa hindi nakakilala kay Vice Ganda, huwag ka mag-alala, hindi ka rin nakilala. Okay, joke lang. Anyway, siya rin po yung may-ari po nung, sabi ko nga, yung restaurant din po doon sa Timog. May-ari po ng major stocks po ng Video at saka Metrobank po sa Pilipinas. Negosyante po talaga na big time. Sa entertainment industry, ang tawag sa kanya Mr. C. Siya handler nila mga Salvador, nila Chocolate, Vice Ganda, siya po handler niya. So siya po nagtayo rin po ng Royal. Palakpan naman po natin itong tao po. Luis Alan Velasco, medyo mas gwapo lang siya sa akin ng konti, no? Lalo na pag dala-dala niya yung Lamborghini niya, talagang gumagwapo siya, no? 31 years old lang po yan, 31 years old. So kahit pa paano, siya po ang dahilan at utak po ng Royal Business Club. Siya po ang dahilan kung bakit 700 na tao na po ang naging milyonaryo. Uy, grabe naman yun! Sigurado ako, pag nagustuhan niyo itong Royal, wala nang ibang susunod doon, kundi kayo. Yan, malakpan yung mga sarili. Yan, management committee. Ang maganda po dito, we have already outdated po to 18 regional branches already in the Philippines. So kahit paano kung pag-uusapan po natin, ang kumpanya naglalabas po ng pera, nag-i-invest po ng mga branches po sa Pilipinas. Ang maganda po dito, may international na rin. May kakilala po kayo sa UAE, sa Dubai. May branch na po tayo ito, nag-open last February po. Okay, 2012. Meron na rin po tayo sa Taiwan. Operating na rin po yan. And soon to open this coming December, we have Abu Dhabi, we have Qatar, and of course, ang paborito kong lugar, Singapore. Yes! Ano mo malupit? Sabi nila, paano malalaman kung mayaman ang isang pamilya? Paano malalaman kung stable ang isang pamilya pag meron ng sariling bahay?
Good news po ang Royal Business Club, may sarili pong building. Okay, so mag-open po to this coming February. Inimbitahan ko po kayo, makita po yan. That's 3,500 square meters of lot po yan. Office space is 10,000 square meters. That's 400 million po. So kung legal ba ang Royal, legal po to. Bakit? Sa harap po niyan, Villar, sa likod po niyan, bahay ni Pinoy. Okay? May spa, may gym, may swimming pool, may dalawang restaurant, may isang bar, may medical clinic with a medical doctor on duty. Plus may presentation room that can accommodate 1,500 people po pala pa. Grabe! Kung pag pumunta ka dyan, talagang grabe, no? Makita mo pala. Alam mo, exclusive yan sa atin. So pag Royal ka, pupunta ka dyan, hindi ka yung elevator natin, kailangan i-swipe mo yung ID para magamit yung elevator. So kung hindi ka member, maghahagdan ka. So kailangan mag-member ka. Yan. Now, maganda ba ang Royal? This is Philippine Star May edition, no? Na-feature po tayo, spreadsheet po ng Philippine Star. So i-zoom lang po natin yung mga nandito sa gilid na yan. Pag zoom natin, ito po makikita po nyo. No? Sino po yan? Herbert, tama po ba? Dating artista, ngayon royalista. Okay. We have also si Sunny Belmonte. We have the Senate President. Ina-endorse din po ang Royal. We have the Vice President. Ang sabi niya, kailangan ko ang Royal. Di ba may gluto tayo? Of course, ang pinaka-pinuno po natin sa Pilipinas. Medyo maliit, no? So babasahin ko na lang po sa inyo. Ang sabi po dyan, ay grabe, ang ganda ng Royal. Yun lang po yung sabi. Yun lang yung sabi. Okay, so palakpakan po natin yan. Anyways, Royal is also a proud member of Philippine Marketing Association, the biggest marketing association in the Philippines po yan. PhilExport, yan po yung samahan ng mga malalaking negosyo na nag-export po ng mga produkto. Sabi sa inyo, may international branches tayo. Plus PCCI, kung ikaw business management ka, business administration ka, kahit pa paano alam mo ang PCCI, yan ang samahan ng mga pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas. To sum it all, ibig sabihin po pala niyan, big time si Royal. Yes, big time po si Royal. Pagpapampo natin yan, no? Now, Lian, paano ba yung negosyo yan? Dalawang klase po. We have retail and we have wholesale. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo yan. Now, ano ba yung mga products natin? Actually, may mga products po tayo dito, no? Nandito po yan. Imaginein po nyo, nandito, no? Okay. Meron po tayo, hindi lang po naka-display. But anyways, wellness business is the next $1 trillion industry. Sino po nagsabi po niyan? Actually, nagsabi niyan po, isa sa mga idol ko, si Paul Zane Pilzer. Alam mo ba't idol ko siya? Noong unang panahon po kasi, siya rin po yung nagsabi na ang bottled water industry, okay, magiging negosyo. Kasi ang tao dati uminom lang sa gripo, tama po ba? Gripo juice ba? Tama po? Ang point ko po doon, sabi po niya, mangyayari yun at nangyari. Siya rin po nagsabi na later on, lahat po ng tao magkakaroon po ng radyo na ginagamit ng military. Hindi po nangyari. Ang nangyari, nagkaroon tayo ng cellphone. Tama po ba? So siya po nagsabi niya. Now, ano po ba yung mga $1 trillion industry? Gusto mo ba magkaroon ng $1 trillion? Oo naman. Diba dollar na, trillion pa, no? Grabe, times 43 pag tapos dollar pa. So anyways, ang point po natin dito, yung $2 trillion na industry before, yung pagpapagawa ng sasakyan. Yan yung unang $1 trillion. Okay? Yung pangalawa po ng $1 trillion, paggawa ng computer. Kaya nga po ang pinakamayaman po natin sa mundo, walang iba kundi si Bill Gates sa computer. Yung next po na magiging pinakamayaman sa mundo, ay nasa larangan po ng wellness. Kayo po yun. Okay? Yes. Yung pinakamayaman po yung mga sa wellness po. Kasi kayo pa nasa wellness tayo. Now, lahat po ng products natin, safe of course. PIPA dyan, FDA, halal, plus PIPA. Alam niyo yung PIPA, kung hindi nyo alam yan, i-type nyo sa Google mamaya. PIPA kasi binibili nila randomly yung mga produkto ng Royal sa mga stores nang hindi nalalaman ng Royal. Pag binili nila, iti-test nila yan nang hindi sinasabi sa'yo. Titimbangin nila ngayon. Kung sinabi mong 500 mg yung glutathione mo, dapat pag tinimbang yan, 500 mg talaga. Alam niyo yung malupit, kung tinimbang nila yung glutathione natin, 500 mg, lumabas 520 mg, sobra pa. Diba? Ganun kalupit yung Royal. Malapanan po natin. Look, itong pinakamagandang award natin, Royal is awarded super brand status. So kahit paano yung produkto natin is recognized all over 80 countries as one of the best product already in the world. Imagine mo, Filipino company po tayo, pero yung produkto po natin, nakikipagkumpetensya po sa ibang bansa. Para magkaroon po kayo ng idea, kunyari ang pinag-uusapan po natin is bag. Sa bag po natin, ititest po nila lahat ng klase ng bag. Okay? At titignan nila kung ano yung pinakamagandang bag. May Louis Vuitton, may Hermes, and so on. Yung lumabas po na pinakamagandang bag, yun yung tatatakan po ng super brands. So pagdating po sa wellness at saka sa mga beauty products, sinama-sama rin po lahat ng products. Good news, nung tinest po nila kung ano yung pinakamagandang brand po ng wellness at saka beauty products, wala pong ibang lumabas kundi Royal Business. Ay, grabe naman! Yan yung mga award pa natin. Tapos,
pag-usapan po natin yung mga products. So kahit pa paano hindi ko po i-discuss in detail yung mga produkto natin, pero bibigyan ko po kayo ng idea. Pag nakita po kayo ng glutathione, ano po yung papasok sa isip nyo? Pampuputi, lalo na pag ako'y speaker, tama po ba? Akala nila, ininom ko lahat yan. Ang point po ang glutathione, hindi po pampaputi yan. Actually, ang glutathione is good for your liver and your kidney. Alam po ba nyo, nung hanggang 14 years old kayo, meron po kayong glutathione sa katawan. Natural po yan. Okay? Kaya nung bata ka, di ba, pansinin mo, sabi sa'yo ng mga kamag-anak mo, ang cute-cute mo. Ngayon ba may nagsasabi pa sa'yo cute ka? Wala na kasi wala ka ng glutathione eh. Tama po ba? Ang point po natin dito, once you drink this glutathione, maganda yun sa liver, sa kidney, gumaganda yung complexion. So side effect lang pala yung puputi ka, yes. Side effect lang po yan. Ang maganda po sa gluta natin, 4-in-1. Hindi mo na kailangan bumili ng vitamin C, hindi mo na kailangan bumili ng vitamin E. May libre ka pang grape seed. So kahit pa paano, yan po yung gluta natin. Kung titignan natin yung presyo, Philippine price po to ha. Sa Singapore, mas mahal po namin binibenta to eh. Yan, it's 1,680. Pag distributor ka, 840 pesos. Wala pa naman po natin.